Showbiz Fanatics, mga pangyayari bago po lumapag ang eroplano ni Miss Catherine at Alden Richards. Abay, viral ngayon, ano? But before that, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusuporta sa ating channel as well as sa Catherine Bernardo and Alden Richards. Ang mga list po na inyong nakikita sa ating screen, ito po yung mga naka-schedule na black screening, no, para po meron po kayong copy, pwede nyo pong i-screenshot yan and tignan nyo po kung saan po kayo dyan malapit at yung designated date and places kung saan pwede po kayong kumontak, kung sino po yung contact person para dyan, dahil yung ilan sa mga fans po ni Alden Richards at ng ilang din ay talagang nakapwesto na para sa black screening. So almost meron na po tayong 30 cinemas black screening, wala pang November 13 yan. So abangan natin para naman sa mga taga-suporta ni Catherine at ng ilang mga fandom na talaga nagsasama-sama at nagtutulong-tulong para talagang mas dumami pa yung black screening dito po kay Miss Catherine at Alden Richards. And now, eto na, pag-usapan muna natin to kasi ito pong picture ni Mr. Alden Richards matapos po silang mapanood at makita talaga na napakaganda na nangyayari sa kanila pong relationship ngayon. Etong si Alden ang inaatake ng mga bashers kasi bakit daw tisoy ang tawag ng mama ni Alden Richards sa kanya, nagsisirculate po itong photos na ito na kung saan medyo maitim si Alden at ngayon ang puti-puti na. Kung sa totoo po talaga si Alden sobrang puti po talaga niyan, kaya po maitim siya dito sa photo na to dahil meron po o nagtitaping po siya o nagsishooting po siya ng kanyang proyekto na Jose Rizal, kaya po sobrang itim niya doon, but it doesn't mean na talagang yun talaga yung kulay niya. Grabe talaga, no? Ganun talaga kapag po talaga nagpakita ka or parang nakita nila na napakaganda ng takbo ng relationship at ng career ni Alden at ni Catherine, diyan na po papasok yung mga bashers. Pero anyway, sino man nagpapatinag ang mga Catden fans at Catden, no, na nagmamahal kay Catherine para ipagtanggol silang dalawa. So ito pong isa sa mga resibo na lumabas ngayon kung saan viral at talagang trending po sa Twitter, ang isa sa mga tagpo kung saan sila po ay confirm na magkatabi po sila sa isang business class airplane. Ipinost ko po ito sa akin pong Facebook page at ang dami pong nanghihingi ng updates with regards to this. Meron po kasing nakarating sa atin na si Alden at si Catherine Bernardo po talaga is talagang sila naka-schedule sila for business class, pero si Mama Ten is ang kanyang ticket is parang sa economy lang. So dahil po hindi pumayag si Alden Richards na mahiwalay, itong si Mama Ten, ang ginawa niya is parang pina-convert niya yung ticket po, yung plane ticket ni Mama Ten into a business class para magkakasama sila doon, no? Napakabait ni Alden at sagot po lahat yun ni Alden Richards. At eto pa, no, kasabay ng mga naglalabas sa mga photos na to is kaya naman pala itong si Alden Richards ay panay ang hawak ng telepono. Ayan, nakalike na po siya agad dito po sa Instagram stories and Instagram post ni Miss Catherine Bernardo, no? Nag-post kasi siya ng IG story niya ng ilang mga kaganapan sa Canada. At kaya hindi na rin tayo nagtataka kung bakit itong si Alden ay hindi mabitawan yung kanyang cellphone while having a taping or shooting po ng pulang araw. Yun pala talagang totoong dahilan. Nakita naman natin ang evidence at resibo na nakalike agad siya, agad-agad dun po sa post ni Miss Catherine, kasi pagka-post po niyan, ang dami na pong nag-like, nag-heart, nag-comment, at isa si Mr. Alden Richards sa mga nakikipag-unahan at talagang updated dun sa post ni Miss Catherine kasi naka-follow nga siya kay Miss Catherine Bernardo and isa rin siya sa mga pina-follow ni Mr. Alden Richards sa TikTok. Siya lang po ang babaeng pina-follow niya doon. So anyways, magbasa tayo ng mga reaction ninyo. Sabi po ni Miss Excel Stage, "Hi Ma'am Dars, ito ang opinion at hula ko lang. What if ang ibig sabihin ng pare kay sinabihan niyang prodigal son si dahil nag-church po si A sa church ni na K. So usaping religion, religious at devoted si A sa
Catholic and Kat is from INC, then Christian, yun lang naisip ko. When if it is true, nakakasad lang if itong magiging hadlang, sana magiging relationship nila like Bea and Dom. In the end, they will choose as friends na lang. Hula ko lang po yan kasi sa usaping reliyon, karamihan ito ang nagiging mitya ng relasyon kapag walang magsasakripisyo. Yun lang po. God bless, Ma'am Dars. Ayan, I understand exactly how you feel right now, Ma'am. She excel stage no, pero alam niyo po, siguro po sa ibang couple maaaring nagiging problema to, pero example ko na lang po si Miss Alex Gonzaga at saka yung husband niya, no, na si Mikey. Si Mikey po ay talagang pure Katoliko at si Miss Alex po is Christian po siya. So kapag nag-church po si Mikey, sinasamahan siya ni Alex. Pag naman nag-church si Alex, sinasamahan din siya ni Mikey. Ibig sabihin, nasa couple pa rin yan kung paano po sila magkakaroon ng understanding with regards dun sa faith na meron po sila. No, and I think hindi po yun yung best reason para po talaga hindi sila magkaunawaan. Ako po sa akin pong pagkakaunawa at pagkakaintindi, hindi lang naman po patungkol sa religion or dun po sa relationship or doon po sa faith na meron si Bea at si Mr. Dominic kaya sila naghiwalay. May mas malalim na dahilan po yun. And sabi naman po ni Miss Maria Vivian Rino, very obvious naman na biro lang yung message ni Father. Umaandar na naman ang mga utak tililing na mga aldab sa pangunguna ni Destiny Vlogger. Alam niyo po, napapadaan kasi ako dun sa sa Facebook page kasi dumadaan siya sa feed ko. Dahil one time, parang na-stuck ako dun sa kanyang mga vlogs. Kaya tuloy, nire-recommend tuloy siya sa akin ng Meta, no? Pero syempre, pinapakinggan ko lahat ng sinasabi niya, yung mga post niya, at yun yung kanyang pinopoint out na parang kaya daw sinabi yun ni Father Jeff dahil nga dun sa bagay na yun, na ewan ko bakit ganun yung kaisipan niya. Sabi ni Ma'am si Daisy Empleo, natawa ako sa prodigal son, Miss Dareds, and good afternoon pala sa inyo at sa ating lahat na alam ko we're in all good shape and good mind kahit dami bashers, mga delulo ng mga adab na yun. Sorry po, I don't want to hurt anyone, but please move on. Let's cut then. Be happy para happy tayo lahat. Siguro kaya tinawag na prodigal son kasi gusto na niya sigurong pakasalan si Kat pero ayaw muna ni Kat. Siguro kaya by hook or by crook kukunin niya si Kat. No, maaaring gano'n pero kasi alam ko spiritual spiritual advisor niya talaga si Father Jeff. And katulad ng sinabi ko, baka kaya tinawag siyang gano'n kasi yung kanyang naging religious thing na ginagawa every month, nagpupunta siya kay Father Jeff, baka na-skip niya kaya tinawag siyang prodigal son. And of course, sabi pa na Ma'am Shi, sorry naisip ko lang, pero di ganoon siguro yung pangako niya, maghihintay siguro siya, magawang gusto siguro agad-agad kasi parang ayaw niya nang humiwalay. He's in love with Kat, yun na yun, kaya humingi ng payo. Ayun, pwede rin kasi nag-ask po siya ng advice or nag-seek siya ng prayer or sa may mga bagay kasi tayo na tanging, may mga tao kasi talagang yun yung parang takbuhan natin to ask for advice or for spiritual thing or for a prayer, and I think that Father Jeff is the best man for Mr. Alden Richards para po doon niya talaga sabihin lahat na alam niyang hindi siya para husgahan, hindi siya husgahan, at the same time is magiging intact pa kung ano man yung sinabi niya kay Father Jeff, diba? So, and sabi pa ni Ma'am She Simple say, thank you for the update. I can always count on you. Maraming salamat and God bless. Thank you din po Ma'am She Simple say sa inyo pong komento at salamat po sa inyong trust, pagtitiwala at palagian pong pagpanonood sa ating pong mga updates with regards to Catherine and Alden. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV. God bless everyone.